Hello, magandang umaga po. 11:04. So, ang ating pag-uusapan sa ngayon po ay unang-una, babati po ako sa inyo sa mga ating mga kababayan na mga Chinese muna. Huwag mo yung Chinese sa ibang bansa. Yung kababayang Chinese. Ha? Kagaya mga kamag-anak ko, mga kausing. Kaya ang bati ko sa inyo ay, kung sa English pa, Happy New Year. Kung sa mga Cantonese, Kung He Pachoy! Kung sa Mandarin, Gong Si Pasak Pakay. May pakay pa pala. Kung sa Hokkien, Kyung Hi Huat Chai. Kung sa Pinoy, Pingi Tikoy. Kung sa mga taga Iloilo, mga Ilonggo, Kung May Batsoy. Sige, mag-proceed tayo po. Ang ating po pag-usapan ay habang medyo wala pang siguro naman ay nais kong sasabihin sa inyo, Happy Chinese New Year sa inyong lahat. Yung aking kapatid, Ning, si Daddy ba nanonood sa aking live? Panoorin mo para ma-inspire siya. Si Chingay, si mga anak ko, si Al, si Ann, si Terdy, si Julius, si Matmat, si Juris, si Bambina. Manood kayo para alam yung style. Para marunong na rin kayo maghanap buhay. Pag matapang kayo sa buhay. Tapos si Baba, si Inday, Nunoy. Mayong hapon dira sa inyo sa Marbel, sa South Cotabato, sa Bilog na South Cotabato, labi na sa Upper Valley. Sa akon nga daw bata ko naman, nga bata ni board member Ratrat Bing Lindale, nga si Nicole Kausing, apelido niya na ngayon Labordo. Ang cute ng anak nila na babae. Oy, si Jordan Fernie Pinto Senior, itong senior na walang junior. Magandang umaga po. Busing, God bless. Kung may batsoy, alam ko si Ilonggo, ito si Fernie Pinto eh. Taga-Lapas, Iloilo to eh. So, Bueno Balberong Karta, number 7 sa pagkakaisa. Okay. Lele, magandang umaga po. Sam Daniel, good PM. Good AM, good PM ka na ba? Ibig sabihin wala ka sa Pilipinas. Kasi AM pa lang sa ngayon. So, anyway, kung umaga, sa mga habang wala pang ibang kwan, babati muna ako sa mga kabsat ko na imbagabigat, sa mga kabalen ko, mayap abak, sa mga wala pa namang maudto, wala pa, abak pa. Sa mga mga Pangasinan, no? Mabiga kabuwasan. Tapos, asa naman yung kudigo ko? Hindi ko na makita eh. So anyway, ang sa mga Cebuano, maayong buntag. Sa mga taga-Bujol, maadyong buntag. Dajun kamu, diri sa Talibon. Tapos, sa mga kaliwat sa akong asawa diha sa Binunido, sa Barangay Pinamgo, sa Isla Sahaw, maayong buntag, kaninyong tandyan. Ninja ra mo patay, ninjo. Ang Talibon kasi, katabi ng Binunido, yan po yung bayang sinilangan ni President Carlos P. Garcia. One of the prides of the Visayas, si Carlos P. Garcia, yung mga naging Visayan President, Manuel Rojas, Ilonggo naman siya. Tapos si Sergio Osmeña, pride naman ng mga Visayas, si Cebuano. Ang aking yeah! Ay, pasensya ka na, pasensya. Nagbati lang yun kasi Chinese ang kanya. So ini siyempre pride din ng Visayas, kahit papano, kahit mamamatay tao, siyempre Bisaya din siya, si Digong Duterte. So yan po yung binabati ko lang lahat ng mga Bisayan for bringing these men, no? Although iba-ibang klaseng contribution, we do not know which of them, who among them brought forth the goodness, the best as a Visayan president.
in the country. So at least we gave our share. Ang problema lang, binoto ko pa si Digong pero sa ngayon dapat managot siya kahit mahal ko siya, managot siya ng kanyang mga napatay. Because they have to answer that. Kasi more than 30,000 po ang namatay sa war on drugs. So ngayon, ang lahat po, kahit kaibigan natin, kahit lang managot, no? Bago ko ito si-short ang topic ko, nag-antay pa ko ng mga audience, may I repeat the calls of the times. The present time, or present times rather, ay may panawagan na i-push ang impeach Sara or kasuhan si Sara sa Senado para lilitisin siya kung siya ay guilty o hindi dahil po doon sa mga nagasta niya number one accusation against her, yung confidential fund, kung paano niya ginasta yung 125 million. No? Tapos, lumalabas, in 11 days, ginasta niya yan. So kung kumitahin mo sa 11 days, that is amounting to 11,300,000+ a day. Grabe, no? Tapos, para ma-liquidate, para mapatunayan na napunta daw ito sa maayos na pagpupuntahan, ay nagsumiti siya sa kanyang opisina ng resibo ng Mary Grace Piatos at resibo din ng mga hindi nakalista sa Philippine Statistics Authority. Well, all of those, kung totoo man yun o hindi, at kung legal ba o hindi yung paggamit ng fictitious name, all of those kailangan magkaroon ng impeachment. Not that I'm against Sara, but I am for the Filipinos. And para naman, sa wakas, once and for all, mabigyan na ng kahulugan kung ano bang ibig sabihin ng confidential fund. Kasi alam ko yung depensa ng kabila ay siyempre itatago namin ang pangalan ng mga informante na nagbibigay informasyon para sa likod mga pangalan niya yan. Which is also happening anywhere in the world. And the best example that I could give is the example when the CIA agents, dalawang babae na CIA agents, ay nagbayad ng isang Ferrari na sports car sa isang Arab man na kapalit lamang ng isang telephone number para malalaman, magsimula kung saan hahanapin si Bin Laden. Ganun po ka-importante ang impormasyon. So, ibig sabihin, walang fixed price yung informasyon. But that issue, whether Sara is guilty or innocent, that remains to be seen. Kung ako naman si Sara, I will willingly submit myself sa trial para malaman din, at least kung mananaig siya, klaro, at least lalaki. Sa totoo lang, lalaki ang madadami ang buboto sa kanya sa 2028 kung tatakbo siya pagka-presidente, kung lalabas siya ngayon inosente rito. Ganun po. So, whatever is your leaning, pro-BBM ka, pro-Duterte, pro-Gloria ka, o kung ano ka, anong kulay, I am actually appealing to all of us. Wala nang kulay-kulay. Tanggalin natin ang kulay sa ating isipan. At dapat magiging Pilipino o Pilipina ka lang. No? So, anong kulay mo? Kulay kayo manggi lang tayo. Pero ang iba medyo puti, yung iba medyo itim, pero kayo manggi pa rin tayo generally. Okay? Yan ang gusto ko sana mangyari. Let us respect each other's tribe, each other's religion, each other's culture, each other's tradition, each other's attitude, and let's build on together at mag-mix tayo, mag-usap tayo lagi para yung halimbawa, kami mga Ilonggo, kami mga Pangasinense, ano bang meron kaming ugali na baka naman masabihan nyo kami na mali, di ba? Parang ganoon lang yan. Let us build our future by mixing each other's lives at saka yung kailangan mag-usap tayo pang negosyo, paano kikita about isa. Okay? Habang nag-antay pa ako ng audience, magdagdag pa ako, no? Ang iba pa isyo ay mamaya ko natatahakin. Pero siguro pwede natin magsimula. Ladies and gentlemen, magandang umaga po. Ang isa pala, sabi ko, may rally din na pinapanawagan ni Professor Cielo Magno, anti-Marcos, anti-Duterte. Ang sandala ng kanilang panawagan ay yung napakabastos na pinakabastos na at pinakakurap na budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas.
mula pa sa panahon ni Aguinaldo hanggat sa panahon ngayon. So, yan ang tatalakay natin ngayon. At ako naman po ay magsasabi sa inyo para sa kaalaman ng lahat, para magkaroon kayo ng sarili ninyong opinion at desisyon base po sa kung ano ang batas at ano ang pangyayari. Ano bang tulangan totoong detalye dito? Wala nang fake news dito. So, isa pa, kung panawagan, ang nangyari dito ngayon sa nagbabagang isyo, yung makadidiis naman, sabi naman nila, bakit si Sara i-impeach? Mas maraming ninakaw ng administrasyon ni BBM. Diba? Grabing ayuda. So, all of those, ang sa akin masasagot lang, kung pwede lang, lahat sila mag-submit ng kanilang sarili na magkaroon ng paglilitis kasi wala pong ibang pamamaraan para malinis ang iyong pangalan. Kahit na meron po kayong ebidensya, marami pa rin ang kukontra. Kaya ang pinakamagandang nating gagawin, tayo ay dapat lilitisin. At pagtapos ng paglilitis, doon natin ngayon makikita na ang katotohanan pala ay hindi nakapagtiis. So dapat justice, di ba? Okay. So that is just a neutral statement from me. Although, let me be clear, wala pa akong pinapanigan, pula man, o green man, o violet, o dilaw, or pula, or whatever color, ay ako po na pumapanig lang ko sa isang kulay. Kulay Pilipino. Tama ba? O, kung he, patoy. Kung may, batoy. Pengi, tikoy. O, yung mga kapwa kong inchik dyan. Ako, dugo. Kapiranggot na ng dugo ko ng inchik. Okay, kababayan ko. Ako po sa ulit si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. Ako po ay nagtapos bilang civil engineer na kurso sa Mindanao State University, Marawi bilang full scholar. At lisensyado na rin ako. At ako rin po, pagkatapos ko mag-aral, ay kukunti lang ang trabaho kong engineering sapagkat ang mahal ko, ang puso kong trabaho ay yung pagsusulat. At naging editor po ako sa People's Tonight. At nagtrabaho ako dyan since 1989 hanggat sa umalis ako dyan, mag-graduate na ako sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong 2004. And to give way, para mag-review ako, kaya nung nag-graduate ako 2005 sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, kung saan nag-aral din ako, scholar din ako, kagaya sa MSU Marawi. At nagtapos ako noong March at noong September 2025 at 2005, nag-take ako ng bar exam, pasado. So, ang pag-review ko, personal review lang, self-review lang. Hindi po ako nag-undergo ng mga classic ng mga lecture ko dahil may internet naman, pinapakinggan ko kung anong mga available na lecture sa internet. Sige, at saka ibibigay ko na tip sa mga nakikinig sa akin na kukuha ng bar exam. Do not be afraid first. Do not be afraid of whoever you are. Kung pangatlo mo na-take, don't ever get discouraged because the lawyer is not defined by how many times he took the bar test before he became a lawyer or she became a lawyer. Kasi tandaan nyo nga yung one of the best lawyers in our land na kinukonsidera ng lahat, si Claro Imbrecto na Batanggenyo, 2 beses po nag-take ng bar exam. Pero one of the best lawyers. Pagkatapos, yung mga ibang magte-take pa lang, this is the aking mind conditioning ang tip ko sa inyo. You condition your mind, huwag kayo matakot mabagsak. Bakit po? Kasi pwede naman kayo kumuha ulit ng bar exam. Kaya wala kayong dapat ikakatakot. Yung nga lang, magastos kung uulit. Pero kung ikaw magre-review na papasok ka pa sa mga review school, talagang gastos. Pero kaya mo naman mag-personal na mag-review. At ang tip ko sa inyo, pag mag-personal review kayo, ay gagaya ng ginawa ko at epektibo, nagsinulat ko lang ang lahat ng batas. So kinuha ko yung Constitution, lahat ng provision sa 1987 Constitution, sinulat kamay ko yan. Lahat ng provision sa Civil Code, sinulat ko, 2,200 plus articles yan.
Lahat ng proviso o provision sa revised penal code, sinulat ko lahat yan. Lahat pa ng ibang importanteng criminal laws, sinulat ko lahat yan, mga proviso. Lahat po ng sa corporation code, sinulat ko lahat yan. Kaya pinakamataas ko na grado sa bar exam yung commercial law. So, taxation, sinulat ko rin lahat yan. Kaya mataas din ang grado ko sa tax, sa bar exam. So, pagkatapos, lahat po ng remedial law, sinulat ko lahat yan. Kaya, even if you will just wonder, kahit yung mga kaibigan ko abogado, pag tinanong ako tungkol sa remedyo, kung anong remedyo, mga proseso sa loob ng korte, mamangha lang sila kung gaano ko sabihin, katalim kung paano gagawin. Okay? So, dyan na lang at mag-umpisa na tayo sa ating talakayan. Una po, nais ko muna sasabihin sa inyo na sa ngayon po, ang pag-usapan natin, ang pinaka-importante na issue sa buong bansa ay yung tinatawag na yung budget natin para sa 2025 ngayong taon. Ay, Pastor Rodi Rabi, pasensya natin, tumawag ka, hindi ko na kita sinagot kasi nagla-live na po ako noon. Anyway, good morning and God bless us all. Kung Patsoy ulit. Tapos, kung ang pinaka-importante yung budget law, no? Ano ba sa tingin nyo ito? Teka, bago na sabihin natin kung ano, i-presenta ko sa inyo muna ang pangyayari kung paano nagkapunta dito. So, ang pangyayari po nito ay nagsimula sa nagkaroon ng tinatawag na proposal kung sa English pa o panukala kung sa Tagalog pa. Nagpapanukala po si Bongbong Marcos sa kung magkano ang perang gagamitin para sa 2025. At sa perang ito na nilagay niya, kailangan huwag na tayong lumampas sa 6.32 trillion. Magkano ba yung 6.32 trillion? Basta imaginein mo lang, yung isang libo na 1 billion, that is 1 trillion. Tindihan mo? So kung 6 trillion, ibig sabihin, 6,000 na 1 billion. So ibig sabihin, meron kang 6,000 na 1 trillion, ay 1 billion, at may 632 ka pa na, 320 ka pa na billion. 320 billion plus 6,000 na 1 billion, yan ang budget na nilagay ni Bongbong. Bakit niya pinili na ganun lamang po ang budget amount? Kasi po, sa kanyang pagtingin, yun lamang po ang kayang kikitain ng ating pamahalaan sa taong 2025. Sa 2025, saan kikitain yan? Ito po, magagaling po yan sa mga buwis na sinisingil ng Bureau of Internal Revenue. Sa mga tinda dito, tindaron lang mga sales taxes, katulong ang LGUs. Pagtapos manggagaling din yan sa mga pagbebentahan ng mga lupa na kung saan kikita ang pamahalaan natin sa pamamagitan ng Bureau of Internal Revenue ng tinatawag na capital gains tax or makikita ng sales tax din kung ang nagbebenta ay yung mga developers. At kikita rin sila sa documentary stamp taxes at siyempre marami pa ibang pagkikitaan. Hindi ko na i-mention, marami. Pagkatapos, ang iba pang pagkikitaan ng pamahalaan natin ay yung sa customs. So kung may mag-i-import ng mga bigas, kung magkano kikitain, ay ibibigay yan sa pundo natin, sa pangkalahatang pundo or general fund kung tawagin. Ano pa bang ibang pundo na tinitingnan ni BBM para sabihin niya hanggang 6.32 trillion ang ating kailangan gagastahin? Tinitingnan niya rin yung tinatawag na non-revenue income. Ibig sabihin ng non-revenue income, kumikita rin ang ating pamahalaan hindi lang sa buwis, hindi lang sa taripa sa customs, kundi kumikita rin ito kung may ibebentang lupa ang ating pamahalaan, kikita sa dyan. Kagaya ng ginawa ni Fidel Ramos dati, noong 1992 hanggang 1998 ang kanyang pamumuno, maraming naibenta na tinatawag na bases, Philippine bases, ng mga American bases na binigay sa Philippine government. Kaya nabuo yung tinatawag na Basis Conversion Development Authority. Ang laki nun. Nagresulta yun sa may corruption din doon nangyari. At may pinatay kasi nagkasabay yung tinatawag na kung ano mga proyekto na pasabay niya, may mga centennial projects. Siyempre,
1898. 1898 ang inumpisa na sinitingnan na umpisa ng ating bansa. So 1998, 100 years. So centenary. So maraming mga project. Doon kumita naman ang mga corrupt doon. Lalo na sa Pampanga at ginawa yung Expo Filipino, 10 billion project yun. Nagiging white elephant hanggang ngayon hindi na nagagamit. So marami po na ibenta si Ramos sa ang mga basis natin. At yung binenta na yun, napakalaking pundo kaya hindi na siya umutang. Kaya kung makita mong records ng ating mga presidente, sa mula noong 2000 kay Cory, kay si Cory umutang siya mga 500 million na maximum sa loob ng pumasok siya 86, 87, 92 sa tumigil eh. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. So 6 years. So, ng 6 years, ang inutang niya lang ay 500 million. Tapos, ikumpara mo, nang umalis si Ferdinand Marcos Sr., ang utang na iniwan sa foreign debt lang yun sa labas ng bansa. Inutang ni Marcos Sr. na napunta din sa corruption niya, $25 billion. So, yung $25 billion, i-multiply mo sa panahon na yung mga 4 na piso ata yung isang dollar. So, times 4 mo lang, 100 billion pesos. So, konti lang talaga pala utang kung convert mo sa peso nung araw. Pero kung i-convert mo ngayon sa kahit 50 na lang, kasi umangat din ang utang hanggat na ngayon, ang $25 billion na utang natin sa panahon ni Marcos Sr. ay binabayaran pa rin natin hanggang ngayon. So, that makes sense na ang kwenta natin kung magkano $1 ay babase natin sa present price. Kung ang present price, halimbawa, i-average lang natin. Kasi kung kumpara mo dati, mababa naman ang presyo. Ngayon mataas na. Sabihin natin sa 50 pesos per $1. So sa 50 times 25. Gano'n na mangyayari. So 5 times 25, that is 125. So may plus zero ka, 1.25 trillion ang iniwan ni Marcos, no? So anyway, may iba pang mga utang na hindi sa panloob ng galing. Okay, next is, pag gano'n na binigay ni Bongbong Marcos na budget, hindi na sa ilalim ng batas natin, sa Constitution, nag-utos, hindi mo na maaaring taasan pa yan. Yung 6.32 trillion. Ang 6.32 trillion ay sabi ko nakabase sa income. No? Anyway, ang mga project na pinropose ni Bongbong Marcos diyan ay marami. Sweldo ng lahat ng empleyado ng pamahalaan. Sweldo ng mga pulis, sweldo ng mga teachers, sweldo ng mga kawani ng lahat ng pamahalaan kahit sa mga opisina. At sweldo rin ng mga congressmen natin na mga congressmen. Ay pasensya na kayo, ang impression talaga sa inyo ng mga tao. Mga money heist. Money heist yung mga congressmen, pati senatong ang tawag, mga money heisted. Siguro mga cast and character siya sa money heist. Akalain mo, naalala ko tuloy yung may nagpapanukala na isa sa congressman. Hindi ba siya natakot doon? Nagpanukala siya, na mula ngayon, kailangan natin ang lahat ng mga magnanakaw i-firing squad. Naku, totoo ba yun? Kung mangyari yun, naku, magkaroon ng shortage sa Pilipinas. Anong shortage? Kulang ang bala. Sa dami ng magnanakaw, kulang ang bala. Di ba? O yan lang naman ang mangyari. O ito na ngayon. Huwag na tayo lumayo. May nakita ko dyan, mga at least 2. Marami yung mga magagaling. Gumraduate pa sa University of the Philippines. Ang mga summa cum laude graduate, kagaya kay Stella Luz Kimbo, na congresswoman ng Marikina. At ngayon tumatakbong mayor ng Marikina. Andyan si Chis Escudero na summa cum laude na sa UP. So, ngayon, akalain mo nung nagtrabaho na sila, akala mo magagaling na pang summa cum laude trabaho. Ano nangyari? Naku, na-discovery ko, trabaho nila, magna lang pala sila. Anong magna? Magna cum laude? Hindi po. Hulaan nyo. Ano? Magna nakaw. Yun. Pasensya na kayo. Ganon ang impresyon ko sa inyo. Ganon ang konklusyon ko, Chis. Ganon ang konklusyon ko, Grace Pu. Ganon din ang konklusyon ko si Martin Romualdez na abogado rin na nagtapos sa University of the Philippines College of Law. Ganon din ang impresyon ko si Mr. Elizalde ko.
Kasi bakit? Sa panahon ni Duterte, kumita ka ng gusto. Ikaw kumita ka sa laptop deal sa Department of Education, panahon ni Duterte. Ilang bilyon, 2 bilyon, mahigit. Tapos pagdating sa Parmalik, kumita ka rin doon, 2 bilyon din mahigit. Mr. Elizalde, ko! Kung hipatsoy. Pero bakit bagay sa'yo, hindi kung hipatsoy. Gagawin kang batsoy. Kasalanan mo kasi pigiri. Bakit kasalanan mo pigiri? Kasi binaboy mo Pilipinas. Di ba? O sino mas masahol ngayon? Ikaw na Chinese Bicolano o yon si Alice Go na puro Chinese? Sino sa inyong dalawa mas magaling? Pag-usapan na natin, huwag yung citizenship. Yung mas magaling na lang. Di ba? Diretso tayo. So ngayon, itong mga budget na hiningi ni Bongbong, kasama na dyan yung humingi siya ng pundo para ibigay sa Philippine Health natin, PhilHealth. Ang pundo na yun hiningi niya ay nilagay niyang lilista ay 74.4 billion. Teka muna, matigil tayo. Ano ba yung 74.4 billion? Yung pundo po yun, actually, kung titingnan mo sa suma total, automatic na hingiin yun. Bakit automatic? Kasi po, ministerial ang tawag dyan. Wala ka ng pag-isipan kung anong dapat gawin, kundi inutos na kasi may batas nang nagawa para dyan. Anong batas? Republic Act 11223 na nag-uutos na 100% o lahat ng kikitain sa sin tax. Ano ba yung sin tax? Mga buwis galing sa mga makasalanang kinakain at iniinom natin. Ano yun? Yung batas sa alak, batas sa beer, buwis sa alak, buwis sa beer, buwis galing sa sigarilyo, buwis galing sa lahat na matatamis na nakakadiabetes. So, lahat yan, kinukuha niyan, ibibigay sa PhilHealth. Automatic na dapat yan. So, yan ang hiningi ni isa ni Bongbong. Isa pa sa hiningi ni Bongbong, kasama din dyan yung budget na 50% o kalahati ng share o kabahagi ng national government mula sa PAGCOR. So, kung may pugo pala kumikita ng malaki, malaki ang ibibigay sa PhilHealth. Tapos, 40% sa charity fund na makukuha dyan mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. So, yan po ang pundo ng pagkukunan. Ang ibang pagkukunan ng pundo ng PhilHealth ay automatic din na kukunin sa lahat ng contribution or premium kung tawagin mula sa mga lahat ng member. Sino ba yung mga member? Tayong lahat. Mga senior citizens, mga indigent persons, basta lahat ng mga adult member na yan. Tapos covered ang kanilang mga anak na mga minor. Pati mga matatanda, covered yan. Kasi tawag nga universal eh. Ibig sabihin universal, lahat po ay punduhan ng PhilHealth. So, ngayon, ibig sabihin kung iyan ang pinagkukunan ng pundo ng PhilHealth, saan niya gagamitin? Gagamitin po yan, ibuuin ng pundo na marami yan. Ano ang prinsipyo na gumagalaw sa pagpatakbo ng PhilHealth? Ganito po yun. Ang PhilHealth po ay humahawak ng pundo. Hati-hatiin niya yan kung ilan ang membro. Ilan bang membro ang PhilHealth meron? Ganito lang kasimple. Kung ilan halos populasyon ng mga matatanda, tanggalin mo yung mga bata, ang member siguro, sasabihin mo may 40 million. Kasi 120 million na populasyon natin sa ngayon. O kahit sabi mo 30 million na lang. So sa 30 million, yung pondo na hawak ng PhilHealth ay ilalaan niya para sa lahat ng 30 million na Pilipino. Paano magkasya yun? Actually, hindi magkasya. Kaya nga kung hindi magkasya, kung halimbawa, ang hawak ng PhilHealth na budget ay, sabihin natin, 300 billion pesos, at kung ang membro nito ay 30 million, so magkano ang kanilang budget para kada tao? So, kukumpitin natin sa computer. So, 300 billion divided by 30 million. 30 million ba member?
Lumalabas na kada isa, ang budget ng PhilHealth na pwedeng ibigay kada Pilipino ay 10,000 pesos. Anong ibig sabihin nito? Binabangko yan, tinatabi yan ng PhilHealth ang 10,000 times 30 million. At hindi pwedeng gastusin yan. Kung magkasakit ka, magastos ka man halimbawa, ang sakit mo, cancer, 10,000 lang ang ibibigay ng PhilHealth. At ang PhilHealth, ang kanyang niyang prinsipyo ay parang paluwagan. Kung sino magkasakit, siya ang kikita. Gusto mo magkasakit? Gusto mo kumita sa PhilHealth? O yan. Kung gusto mo kumita sa PhilHealth, magkasakit ka. Ganun po yan. So ngayon, ang inihanda lang na 10,000 pesos kada tao ay just in case lahat ng member ng PhilHealth ay sabay-sabay makakasakit, iyan po nakahanda ng tag 10,000. Tanong, pwede bang 10,000? Kasya ba yan? Kung ang sakit mo ay kukunti lang, 1,000 lang bayad mo sa ospital o 2,000, 3,000, sobra-sobra pa yan. Pero hindi naman lahat ng sakit ay ganun. May mga sakit may kidney, may sakit naman nagpapadialysis, may sakit na mga cancer, may klaseng sakit. So ngayon, ano ang pakay ng PhilHealth Law? Ang pakay po ng PhilHealth Law ay abutin ang sitwasyon na kailangan lahat ng Pilipino na magkakasakit ay wala na silang babayaran kahit piso. Kailan mangyari yan? Mangyayari lamang yan kung yung 100 billion hindi kasya, di ba? 10,000 lang. Ibig sabihin, kung 1 trillion, kung magiging 1,000 billion, that is 1 trillion, times 10 mo lang yan. So, ibig sabihin, 100,000 ang budget ng PhilHealth kada Pilipino. Magkano ang kailangan ipundo, hawakan ng pundo ng PhilHealth? Di 1 trillion. Ganun na ho kasimple. So ngayon, kung ang mangyari dyan, kung ganun na kalaki ang hawak na pundo ng PhilHealth, maka-afford na sa ngayon, aabutin na ibibigay sa kada magkasakit ng Pilipino, meron kaming 100,000 dyan para sa kanya. So kung abutin man, kung ang sakit mo ay cancer, kung 2 million ang gastos mo sa cancer, at least bawasan ka ng 100,000. Ganun po ang prinsipyo sa trabaho ng PhilHealth. So, ngayon, kung mayroon pala sila, sa ngayon hindi 600 billion na, fake news yun. Fake news sa peddler yun talaga si Grace po. Sabi niya may 600 billion daw na reserve fund ang PhilHealth. Hindi po reserve, ang reserve fund po hindi po yan. Naka-reserva po yon sa mga sakit. Just parehas lang po yan sa insurance. Nagpa-insure ka yung sasakyan, bumili ka ng bagong sasakyan, magkano babayaran mo sa insurance company? Babayad ka, halimbawa, normally 20,000. Pagbayad ko 20,000, anong ibig sabihin yan? Kapag nakarnap ang aking sasakyan at nawala, hindi may balik, bibigyan ako ng bagong sasakyan. Ganon din po yung PhilHealth. Kapag magkasakit ka, ibalik sa iyo yung pera na kapital mo sa katawan mo. Ang kapital ng bawat tao ay kanyang kalusugan sa katawan. So, ibabalik ang kapital mo kapag ikaw ay nagkakasakit. Yan po ang prinsipyo sa likod ng reserve fund ng PhilHealth. So, sa makatwid, mali pa rin sila na kung susundin nila na hindi nila kinuha ng pondo. Okay? So ngayon, ibig sabihin ganun ang hiningi ni Bongbong Marcos kasi si Bongbong Marcos nakatingin sa batas na Republic Act 11223. Kailangan sundin ang utos ng batas. Dahil utos ng batas yan, hindi na pwede pinagdebatihan dapat yan. Ang kaso, tinanggal nila. So ngayon, makukulong sila dyan. Next, iba ba sa mga pundo kinuha na naglagay sila ng akap na po si Bongbong Marcos hindi umingi ng akap ha? In fairness kay BBM. Pero yung mga tao niya, si Romualdez, humingi ng akap. Kasi eleksyon na, gagamitin nila yung pundo na akap. Ipamimigay ko no. Pero ang totoo dyan, ilang beses na napatunayan sa ating karanasan na ang mga congressman ay mga magnanakaw, pati mga senador natin. Kagaya kay Bong Revilla, di ba? O kay si Jingo Estrada. Yung kanilang pundo, may binigay silang resibo na nakuha daw. Pero ibang tao, piki ang tao. I'll give you an example. Pasensya ka na Mr. Paul Dasa, you are presently a congressman, the congressman in Northern Samar. Ang nangyari po sa iyo, may budget ka minsan, dalawang budget mo tag 5 million. Pinalabas mo na
natanggap ng mga waray-waray dyan sa lugar mo, sa Katarman, kung saan masakop sa Alin, Samar, kung saan ba sa Northern. Tapos, ang ginawa mo, nag-appoint ka, nagipagkontrata ka sa isang tao na kunwari parang Janet na police, marami siyang korporasyon, na sila nang in-charge sa pagpapatupad ng proyekto mo. Ang lumabas later on piki ang mga pangalan. Hindi pa nga, hindi naman Merigris Piatos ang ginamit. Iba-ibang pangalan. Pero lumabas, fictitious. Hindi totoong pangalan ang nakatanggap ng mga pera. Kaya po, nakasuhan ka sa Sandigan Bayan. Hindi ko alam kung makakalusot ka, kung paano palusutin mo. Maaring ituro mo din sa tao na kinausap mo na siya naman nagpatupad niyan, wala kong kasalanan dyan. Pero ang katotohanan ng buhay, tell me, you can file a case of libel against me, Mr. Puldasa, na ang totoo dyan, yung peke na tao ginamit na kuno nakatanggap ng pera, ayuda galing sa iyo, na nakapundo galing sa pamahalaan yan, pera ng tao yan, ay sa bulsa mo napunta. Yan ang katotohanan. So ngayon, paano ko nalalaman to? Nalaman ko ito dahil may ibang mga tao na nagbigay sa akin dokumento. In fact, hindi namin tinanggap, no? Hindi naman tinanggap, nakita ko lang yung papel. Humingi ng tulong. Sinong mga humingi ng tulong? Mga taga DSWD mismo. Ibig sabihin kasabot DSWD. So, yan, humingi ng tulong kung paano sila depensahan. Nagkikwento lang ko kung paano nila ginagawa yung mga budget. So, ano pang ibang budget na pinasok nila? Si Bongbong Marcos, in fairness to him, kukunti lang hiningi sa AX. Nilakihan naman nila. Ginawa nilang 41 billion. At yung MAIP, maliit lang, nilakihan lang ginawa ng 75 billion. At hindi naman ni Bongbong hiningi yung 288 billion na para sa flood control projects, dinagdag nila rin Romualdez. So, kita mo yung mga congressman talaga. So, anyway, sumatotal ang nangyari. Nang ginawang budget nila ni Romualdez, pinasa ngayon sa Senado pagtapos ng trabaho. Senado naman, tinanggal naman ni Amy yung AKAP. So, nagkaroon ng pagkakaiba. So, nagkaroon na ngayon, sige, meeting tayo ulit. Ayusin natin, magkaiba-iba tayo eh. Ganun na nangyari. So, mayroong representante mula sa House of Representatives at mayroong representante mula sa Senado. Nung nag-meeting na sila, akalain mong resulta ng meeting nila, binago-bago na nila. Ay, di, ganito. Ang usapan doon na klaro, yung zero na AKAP funds sa kamay ng Senado ay sumuko ang Senado at ginawa na lang 26 billion, hindi na 39 billion. So, pumayag ang mga Senado, pumayag si Grace po, ay, gustong kumain ng pera eh. Kaya pumayag siya, pati si Jesus Cordero, na ibalik ang AKAP. Pero 26 billion. Ibinalik nila, pumayag sila nung sinikrituhan sila ni Romualdez, sa amin, sa inyo yung 5 billion sa mga senador, sa amin 29 billion. Bakit ka ganun magkipagdila? Akala ko ba para sa tao yan? Bakit pinaghatian ninyo? So, nevertheless, ganun po nangyari. At ang nangyari, dahil sa maraming hinabol na mga pundo na mailagay nila sa pundo, hinabol ang 288 billion doon, pinatong sa DPWH, at nagresulta ng budget ng DPWH ay 1.13 trillion, mas mataas pa sa Department of Education, ay gano'n na nangyari. So, dahil gusto nilang habulin, gumawa na sila ngayon sa proseso sa batas. Sinabi, okay, sa proseso na binuo ng batas ng Senate at batas ng House of Representatives, pag-isa na, napapayag na sila kung magkano-kano ilalagay, gagawa sila ngayon ng tinatag na Bicameral Conference Committee Report. At yung Bicameral Conference Committee Report, iyan na kung magkano nakalagay na amount, iyan na yun ang susundin nila. At iimprinta nila panibago, tatawagin na nila gayon na, hindi, pagkatapos na imprinta panibago, dadalhin yan sa balik sa Senado, mga senadores, kasama ang Bicameral Conference Committee Report. Ibibigyan din ang kopya ang yung mga House of Representatives. So ngayon, base sa ginawa nila dito, in-email nila kasi ayaw na magastos ang papel. 316 ba naman na kopya sa Kongreso pa lang? At saka 24 copies sa Senate. So ang ginawa nila, in-email na lang nila.
So, in-email ang kopya na may perma na ng members ng Senate members, pero 7 lang 17 ang representante ng Senate sa Bicameral Conference Committee report, pero 7 lang ang pumirma. Ibig sabihin, hindi yan approve ng mga delegado ng Senate. At ang delegado naman ng Kongreso, iisa lang ang hindi pumirma, si Congressman Michael Duavit ng Rizal. Lahat pumirma, kahit yung lahat na magagaling sa Quadcom, si Akop, pumirma din dyan. Ibig sabihin, magnanakaw din si Akop. Si pumirma siya eh. Oh, pumirma dyan si Romualdez, pumirma si Elizaldico, pumirma si Stella Luz Kimbo, na tumatakbong mayor dyan sa Marikina. Pumirma din si Manix Dalipe na isang corrupt din na congressman dyan taga Zamboanga City. Yan po nangyari. So dahil pumirma sila, akalain mo divine intervention. Nabisto, nakalimutan ata nila yung 13 linya ng budget, blanco. So dahil blanco, ito na ngayon ang issue. Ayon po sa proseso ng batas, ng constitution o batas at mga procedure na ginawa ng House of Representatives at Senate, ay dapat kung ano ang laman ng Bicameral Conference Committee report ay siya ding laman ng tinatawag ng kopya para papirmahan kay BBM, papirmahan sa Speaker, at papirmahan sa Senate President. Ang nangyari, inaprubahan muna nila kasi yun ang unang proseso, paaprubahan muna, balik. Nung inaprubahan nila, akalain mo ang sistema ng style ng House of Representatives, alas 6:14 ng hapon, natanggap yung email ng kopya ng Bicameral Conference Committee report na may perma ng mga membro ng delegado nila from the Senate and from the House. Alas 6:14 ng hapon ng December 11, 2024. Alas 7 ng gabi, sinumite sa plenaryo, nagmeeting ang lahat ng mga congressmen. Ibig sabihin, ayon naman kay Franz Castro, hindi niya nabasa. Ayon kay Congressman Raul Manuel, hindi niya nabasa. Magsisinungaling ba dalawang ito? Anti-Duterte ito? Anti-BBM ito? Nagsasabi sila ng totoo na may blanco. Alas 7, sabi ni Franz Castro, 15 minutes lang, paano ko mabasa lahat yan? 222 pages lang. So paano ko malalaman nga kung may blanco kung wala? It turned out na yung natanggap niya, may blanco rin. Pinatutunayan din na yung natanggap niya ng email copy, si Raul Manuel, may blanco rin. Si Amy Marcos, nag-privilege speech pa. Pinakamatinding privilege speech ang ginawa niya noong December 18, 2024 o December 16, nag-privilege speech siya. Talagang siniwalat niya, in-expose niya, sinabi niya, hindi ako pumirma dahil may mga blanco ang natanggap kong in-email sa akin noong alas 6:14 din. Parehas ang oras sa sinabi ni Raul Manuel. So in other words, wala nang issue kahit ano pang deny, kahit ano pagsabi nila ni Chis Escudero, ni Riz Hontiveros, ni Joel Villanueva, ni Win Gatchalian, at ni Grace po, na kompleto daw, walang blanco, mali po yan. Maybe nagkwento na lang kayo na walang blanco dahil ang totoo yan, hindi nyo nakita. Kaya meron ngayon, halimbawa, pero sa ngayon, kung sabihin natin na magtanong tayo kung totoo ba may blanco o wala, hinahamon ko kayo, i-email nyo sa akin, i-forward nyo sa email ko ang natanggap nyo sa email na kopya ng Bicameral Conference Committee report na pinirmahan ng mga delegado ng Senado at delegado ng Congressman. At ang aking email address, totokausing@yahoo.com. Email nyo sa akin. Kasi iyan ang magpapatunay kung totoo sinasabi nyo na walang blanco o totoo ako na nasasabi na may blanco. Okay? So pinakita na po sa publiko through the internet, sa Facebook, sa YouTube, sa lahat ng mga plataforma ng mga online na ipakita na po ang kopya ng Bicameral Conference Committee report na mga blanco. So, iyan ang issue ngayon. So, base dyan, nagsampa po ng kaso itong si unang congressman na pumiyok, si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City.
Of course, Maka Duterte yan, kataga Davao eh. So pumiyok siya, pinakita niya sa live stream at saka pinost pa sa kanyang Facebook page na si Isidro Ungab ang kopya ng mga blanco, mga pirmado na bicameral conference committee report na may mga blanco. I-download nyo. Andyan, open anytime yung Facebook page ni Isidro Ungab. Kinumpirma ni Amy Marcos yan. Kinumpirma ni Raul Manuel. Kinumpirma ni Franz Castro. Ang dami kumumpirma. Si Panfilo Lacson na tumatakbo pa senador ngayon, ay kinumpirma niya rin kasi may natanggap din siyang kopya galing sa mga senador. Isa sa mga senador. Hindi niya lang binanggit kung sino sa mga senador na bigay sa kanya ng kopya. Therefore, ladies and gentlemen, I stand firm without fear of contradiction and without fear of any harassment or bully acts that you will do against me, that the truth of the matter is, ang lahat ng 13 provisions sa Bicameral Conference Committee Report patungkol sa Department of Agriculture, kasama na yung pinakamalaking pondo na nilagay ninyo sa National Irrigation Administration na halaga ng 69 billion from 74, binabaan nyo ang ginawang 69, ay totoo. At kung sino pa ang magsasabi na hinulang blanco, sila po ay hindi nagsasabi ng totoo. Sila po ay sinungaling. Ganon na masasabi ko. So ngayon, ito na ang katotohanan. May blanco. Nagsampa ng petition sila Isidro Ungab. Sino bang kasama niya? Si Attorney Vic Rodriguez na tumatakbong pagkaka-senador sa ilalim ng grupo ni DDS. Si Rogelio Mendoza, si Benito Ching Jr., si Redemberto Villanueva, si Santos Katubay, at saka si Dominic Solis. Sila po ang nagsampa sa Supreme Court kahapon na hinihingi na sa Supreme Court na ideklara na basura ang budget na 2025. Kung tawagin mo, General Appropriations Act 2025 na pinirmahan ni Bongbong Marcos, pinirmahan ni Speaker Martin Romualdez, pinirmahan ng kanyang Secretary General, pinirmahan ni Senate President Chis Escudero, pinirmahan ng 6th Gen ng Senado. So hiningin nila null and void, basura, dahil unang rason nila ay ang mga blanco. Kung blanco ang pinagsimulan, di blanco din ang patunguhan. Ang tawag diyan sa legal term, yung Bicameral Conference Committee report na pinirmahan ng mga blanco ay tinatawag nila na null and void according to their theory. Null and void. Sa ilalim ng batas, void ab initio. Ibig sabihin, sa mata ng batas, hindi yun sila nag-i-exist. Even since the beginning. At kung hindi sila nag-exist sa mata ng batas, hindi rin sila pwedeng pagkukunan ng karapatan na maaring mo makukuha sapagkat zero. Zero begets zero. Ganun na kasimple. You cannot get something from nothing. Ganun na kasimple. So kung zero, hindi pwede ngayon i-deklara na valid ang General Appropriations Act 2025. Yan po ang theory nila dyan. Yan ang theory ng kaso nila ni Attorney Vic Rodriguez. Which is also my theory. O ngayon, ano pang ibang dahilan na ginamit nila kung bakit basura sa batas yung 2025 na General Appropriations Act na pinirmahan ni BBM, pinirmahan ni Francis Escudero at pinirmahan ni si mahirap i-pronounce pa sa magnanakaw si Martin Romualdez. Ang isa pang dahilan ay ganito. Sapagkat nilabag ang utos ng konstitusyon sa ilalim ng Article 14, Paragraph 5, Section 5, Paragraph 5, na nagsasabi, the highest priority in budget must be education. Ang nangyari, ang education 900 plus billion lang.
Ang sa DPWH, 1.13 trillion. So, nalabag. Ngayon, ang ginawa naman nila ni Bongbong, which because of that, na ginawa nila ni Bongbong, nagsuspect sa tuloy ako na may kinalaman si Bongbong sa pagbablangko-blangko. Anong ginawa na ni Bongbong? Para matupad yung utos ng batas ng konstitusyon na dapat pinakamataas na budget ay ang edukasyon. Anong ginawa nila? So, 900 plus sa edukasyon. Kasama dyan ang state universities and colleges. Kasama po riyan ang Commission on Higher Education. No, kasama dyan ang Department of Education. Kasama dyan siyempre mga sweldo ng mga teachers, pagpapatayo ng schools, budget sa pagpatayo at pag-repair ng mga eskwelahan. Kasama rin dyan. Pero 900 plus billion lamang ang kabuuan o total. Ngayon, ang ginawa naman ng mga mambubutas na ito, i-combine man diyan sila ni Grace Po, si Francis Escudero, si Martin Romualdez, at saka si Saldico na siyang gumawa noon, na gumanap. Bumuo kasi sila tinatag ng technical working group, mga select few ng mga tao. Wala namang binigyan ng kapangyarihan niya ng batas na sila, kaya sila doon ng maniobra. Pinapirmahan na lang sa mga senador na kasapi o delegado ng Senado para sa Cameral Conference Committee. At pinapirmahan din sa mga delegado ng galing sa House of Representatives. So, yung kanilang binuo doon, ang nangyari, dinagdag nila, siningit nila ang 288 billion na flood control project. Wala po yan, hindi po hiningi ng Department of Public Works and Highways, pero siningit na naman ulit. Ganun po ang nangyari. So ngayon, kung ganun nangyari, sabi nila ni Vic Rodriguez, sabi nila na attorney, Congressman Ungab, null and void ang General Appropriations Bill kasi mas mataas pa ang pundo ng nataasan pa ang pundo ng Department of Education. So anong ginawa ni Bongbong Marcos para maiwasan? Akalain mo naman ang pundo sa Philippine Military Academy, dinagdag doon sa education. So tumaas konti. Dinagdag doon ang pundo ng Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy, saka Public Safety College. Taas ulit kasi mga para sa pagkapulis yun. Dinagdag din doon ng Development Academy of the Philippines, yung mga pangmasteral na mga empleyado na ng mga gobyerno. At dinagdag din doon ng TESDA, which according to former Justice Antonio Carpio, hindi dapat mo dinagdag ang TESDA kasi pang vocation yun, vocational. Hindi yun foundation ng education. Ano pa? Aba, kulang na lang, buti nakalimutan nila. Hindi nila naidagdag ang Philippine Judicial Academy, yung eskwelahan ng mga taong na italaga bilang judge. Doon sila nag-aral muna sila kung paano magiging judge, ano mga gagawin na kung sila judge, ano mapagbabasehan nila para sila magdidesisyon. Buti na lang hindi naman dinagdag ang National Bureau of Investigation Academy, NBA Academy. Hindi naman dinagdag yung PDEA Academy. Ano ba? Ibig sabihin, binaboy nila ang budget. Kasalanan nila lahat ay piggery. Kasi binaboy nila ang ating budget. So ngayon, yan ang argumento isa sa mga argumento nila ni Vic. Ano pa ang mangyayari sa argumento nila? Nag-argumento din sila na nalabag din ang tinatawag na Magna Carta. Actually, hindi na nila ito lang ang kanilang inallege. Ang sinabi nila yung nalabag ang PhilHealth Law, na nag-uutos na dapat 100% ng buwis galing sa sin taxes ay bibigay, 50% sa share sa PAGCOR, at 40% sa charity fund ng PCSO. Bago ko, para maintindihan nyo, bakit ba nagbibigay ng pera sa PhilHealth? Ganito po yun sa batas. Sa batas po, dalawang klase po yung tinatawag na membro ng PhilHealth. Ang unang uri ng membro ay yung mga
buwan-buwan mga empleyado sa iba-ibang kumpanya, mapapubliko man o mapa-government. So, binabawasan sila sa sweldo nila. Yan ang unang membro. Ang ibang membro, yung tinatawag na mga membro na sagot ng pamahalaan, yung mga senior citizens, yung mga mahirap, yung mga walang trabaho. Yan po mga membro na sagot ng Philippine government. Saan kinukuha ang pondo para sa kanila? Kaya nga doon nga kinukuha sa pondo ng syntaxes, pondo ng PAGCOR, pondo ng PCSO. Yan po. So ibig sabihin, dahil tinanggal nyo ang pondo na 74.4 billion na iyan ang kwentada na supposedly pag inipon mo ang galing PAGCOR, galing PCSO at galing syntaxes ay ibig sabihin, hindi nagbabayad ang pamahalaan para sa share ng senior citizens, share ng mga PWD, share ng mga walang trabaho, share ng mga mahihirap. Yan po ang nangyari. So ngayon, may sitwasyon tayo ngayon na lahat ng mga walang trabaho na magkakasakit ay babayaran pa rin ng PhilHealth, kukunin ang pundo mula doon sa mga nagbabayad sa PhilHealth. Ganon ang sitwasyon. Kayo ba mga membro sa PhilHealth na nagbabayad ng kinakaltasan buwan-buwan, papayag ba kayo sa sitwasyon na ito? Of course, you must not. Kasi unang-una, utos ito ng batas, ang utos ng batas ang kanilang giniba o nilabag. So, yun sa theory nila ni Vic Rodriguez yan. Pero meron akong theory na hindi nila nadala. Linabag din ng batas na yan ng tinatawag ng General Appropriations Act, yung Magna Carta for the Poor. O di kaya tawagin mo sa Tagalog, batas para sa mga mahihirap. Ang nakalagay po sa batas para sa mahihirap, nagsasabi na sagutin, bibigyan ng pamahalaan ang lahat ng mga mahihirap na pamilya ng tinatawag na 4Ps. Nakakwintada base po sa kwintasyon ng DSWD at base sa pagsusuri ng DSWD kung ilan ang mahihirap base sa kita. Siyempre may income, mababang income, ganun po. Ibig sabihin, wala pong daya kung sinong tao ang pagbibigyan. Hindi kagaya sa AKAP, sa MAIP, sa AX, kung sino ang may guarantee letter galing sa congressman o senador, yun lamang ang bibigyan ng pondo. Pero dito sa PhilHealth, sa purpose, hindi ka bibigyan kung hindi ka makapasa sa evaluation. Besides, may utos sa Magna Carta for the Poor o Republic Act 11291 na ang pagbibigay, ang klase o method o paraan ng pagbibigay ng pera sa mga 4Ps ay sa pamamagitan ng ATM, bangko. Kaya dahil hindi dumadaan sa congressman, ayaw nila yan. Kaya tinanggal nila ang 4Ps. Kaya magkano? 50 billion pesos ang tinanggal nila. Sa panahon na hindi pa nila natanggal, ang budget na nilaan ni Bongbong Marcos sa DSWD ay 114 billion pesos. Tapos tinapyasan nila ng 50. So, ang natira, 64 billion pesos. So, sa mga naghintay, pasensya kayo na mga 4Ps. Hindi kayo lahat makatanggap ngayon. At, maliban dyan, alam naman natin na naglista na pala ang DSWD ng panibagong additional 1 million 4Ps beneficiary. At hindi rin makatanggap dahil hindi nga sila nakasama doon sa 114 billion pesos. Ngayon, yung 114, binawasan pa 50, lalong mawala. So, iyan po ang Magna Carta for the Poor na akin, kaya gagawa po rin ako ng sarili kong petition na pedeklara ko na basura sa batas yung General Appropriations Act 2025 sapagkat ay hindi nasunod ang Magna Carta for the Poor. At isa ring hindi sinunod sa Magna Carta for the Poor, tinanggalan din ng 30 billion pesos ang CHED scholarship. Nakalagay sa Magna Carta for the Poor na dapat bigyan ng stupap ang mga anak mahirap na nag-aaral sa mga pribadong eskwelahan. Nakasada dyan ang housing fund na 1 billion, tinanggal din.
Para sa NHA, tinanggal din. Para sa Socialized Housing Finance Corporation na para sa mortgage program, or community mortgage program para sa mga lupa, sa mga mahirap, tinanggal din. So, suma total, ang tupad na inutos din na Magna Carta for the Poor, tinanggal din 40 billion. So, yan po maging dahilan kung ako na magsampa ng sarili kong petisyon. So, ano ngayon ang nakikita kong iba pang dahilan? Sa Section 27, Article 2 ng ating Constitution, nagsasabi po na ito nilabag din ng ating, dahil sa pagiging blanco, ito ang nilabag ng ginawa ng mga congressman at saka senador. Yung Section 27, Article 2 ng 1987 Constitution na nagsasabi sa English, the state shall maintain honesty and integrity in public service and take positive and effective measures against graft and corruption. Yan. Dahil blanco, wala ng honesty, wala ng integrity. At dahil yan blanco, yan po ay graft and corruption. So nilabag ninyo, congressman, mga congressmen, mga congressmen, mga senatong, ang Section 27, Article 2 ng ating 1987 Constitution. At nilabag din dyan ang Section 28, Article 2 ng 1987 Constitution na nagsasabi, subject to reasonable conditions, the state adopts and implements a policy of full public disclosure. Kasi tinatago nyo yung Bicameral Conference Committee, ginagawa nyo yung confidential, nilabag nyo rin ito. Kaya yan din ang magiging isa sa mga laman ng aking petition kung ako ay magsasampa na ng pagpapabaliwala ng General Appropriations Act 2025. Ano pa? Nakalagay din po dito. Ito sila ni parehas kami. I-allege ko rin itong budget excess sa DPWH na binanggit ko na kanina. So ano pa? So ngayon, nakikita ko yung ibang mga abogado nagbabanggit, gusto ko itakil to. Una, unprecedented ito. Wala pang kaparihong kaso na may nangyari na ganito. So may mga abogado, hindi ko nabanggitin pangalan kasi makaka-offend sa kanila. Kasama na dyan si pwede pa sabihin, banggitin si Drilon kasi po siya ay, tawag nito, siya ay official naman at saka si Justice Antonio Carpio kasi isa naging official din siya, retired. Ang sabi nila, which is, ginagaya naman ng ibang mga abogado, ay hindi daw madeklara na invalid ang General Appropriations Act sapagkat po kuno ay walang karapatan at kapangyarihan ang Supreme Court tumingin sa mga bicameral reports. At yun daw ay internal matter ng Kongreso kung may mali man dyan. So yan ang kanilang sabi. Ang sabi ko naman, hep, this is the first time that this kind of case happened. And if it is the first time, there is always that first doctrine that will be established. Ito ay magkakaroon ng sariling doktrina. Ang posisyon ko po dyan ay ganito. Sorry sa ubo. Meron po tayong separation of powers. Iba yung sa Kongreso na binubuo ng dalawa, Senado at saka House of Representatives. Meron din tayong executive na binubuo ng presidente at kanyang mga gabinete at mga government agencies na under him at saka yung vice president. Yan ang pangalawang departamento. At ang pangatlong departamento ay yung judiciary na Supreme Court. So ngayon, sa pagsagawa ng batas, nag-combine ang power ng legislative, lawmaking, at saka executive, pag-aproba ng president, yung tatag the blending of powers. So ngayon, pari-pariho ang rangko ng Office of the President and Vice President, rangko ng Congress na binubuo ng House of Representatives at saka Senate at ng Judiciary. Pero pag nag-usap na tungkol sa kung ano talaga ang interpretasyon sa batas at kung merong grave abuse of discretion, ang tinatawag na pinakamataas sa tatlong equal bodies,
ay judiciary. Sa issue patungkol sa kung ano ang batas, ang mananaig po ay ang judiciary at ang tawag sa pinakamataas sa equal ay tawag primus inter pares. At dahil diyan, dahil ang trabaho ng Senado, Kongreso o House of Representatives at Office of the President ay independent, separate, at iyan po ay pwede lamang litisin sa Supreme Court. Hindi pwede maglilitis diyan ang Court of Appeals. Mas mababa ang rangko nila. Ang Court of Appeals, Sandigan Bayan, mas mababa ang rangko. RTC, MTC, hindi po sila pwede. Ang equal bodies lang, ang pwede lang tumingin diyan ay Supreme Court. Ang tanong, di ba may separation of powers? Kailan papasok ang Supreme Court? Sa ilalim po ng ating Section 1, Article 8 ng ating Constitution, ang kapangyarihan po ng Supreme Court ay pag-decision, pag-interpret ng anong batas, at kung mayroong grave abuse of discretion. Ibig sabihin, grabe na abuso sa kapangyarihan. Dito ba may grabing abuso sa kapangyarihan? Sagot, opo. Ano pong abuso? Yung kapangyarihan sa pagsagawa ng batas, inabuso nila sapagkat hindi nila sinunod ang proseso at ginawan lang blanco. Yung pagsagawa ng blanco ay hindi ninyo paglagay ng pagsunod sa proseso. At kung may non-compliance with the basic procedure, you are now violating the Constitution. At yan po ay tinatag natin na due process in lawmaking. Apektadong lahat ng mamayan dyan. Karapatan ng lahat ng mamayan yan sa due process ng lahat ng mamayan. Tawag substantive due process yan. Hindi lamang proseso. Ang proseso pagdating sa ating konstitusyon ay substantive. Hindi lamang po yan technical matter. Kaya mali si Kimbo sa pagsasabi niya na correction lamang yun. Blanco, paano may correct? Tapos sabi niya, may bigay naman daw authority yung mga small select few na technical working group para magsabi kung magpipill up ng blanco. Ay, nako. You are lost. You are lost. You do not deserve to keep that honor as summa cum laude graduate of the University of the Philippines. Pareha lang kayo ni Chis Escudero. Summa cum laude kayo graduate? Hindi. Sa trabaho nyo, hindi. Magna lang kayo eh. Di ba? Hindi kayo summa cum laude. Magna lang trabaho nyo. Very poor ang trabaho nyo. Kaya magna lang kayo. Ano si magna? Magna nakaw. Hindi magna cum laude. So, ngayon, because of that, yan po ay mga prinsipyo na umikot-ikot yan kung titingnan ba ng Supreme Court ang kaso o hindi. So, pangalawa, ididepensa nila yung tinatawag, trabaho labang yun. Wala naman kaming motibo. Trabaho lang yun. Kaya, normal lang yan. Kaya ang tawag na presumption of regularity in the performance of official function. At kung trabaho, sasagutin ko lang naman yan kasi ako gagawa ng petition. Yes, there is that thing called presumption of regularity. Pero yung thing na yan, na presumption of regularity, ay hanggang dyan lamang matutumba yan kung meron akong clear and convincing evidence na hindi nyo sinunod ang basic process sa pagsasagawa ng inyong kapangyarihan. Very clear naman. Nobody can dispute, talagang blanco. So, ibig sabihin, evidence to the contrary that is more clear and convincing to prove that you did not perform your work or official function regularly. Kung irregular ang performance ng inyong trabaho, hindi kayo entitled sa presumption of regularity. Ang mangyari dyan, presumption of irregularity. Kaya, mali po yung mga abogado na magsasabi na walang kapangyarihan ang Supreme Court tumingin kung ano nangyari before that. Kaya mali din sa pagsasabi si Chis Escudero na wala pang bicameral conference committee na naproklama na null and void. Hoy, pinapahiya mo University of the Philippines, diyan ka pa naman nagtapos. Who told you that? You cannot declare 2025
General Appropriations Act without establishing the nullity of the basis thereof. Remember, magkaroon lamang ng kopya ng General Appropriations Act na budget kung mayroon ng tinatawag na Bicameral Conference Committee report. At establisado na yan na kung ano ang laman ng Bicameral Conference Committee report ay siya rin ang magiging laman, word for word, ng General Appropriations Act. So kung paano nagkalaman mula sa blanco at nang dumating sa opisina ni Bongbong ay nagkalaman na, hindi natin alam kung sino ang sisihin. Pero pwede natin silang kakasuhan ng tinatawag na falsification. At allege natin, kakasuhan ko talaga kay falsification by conspiracy. Nagkutsabahan kayo na blankohin nyo yun. Kasama na sa kakasuhan ko pati yung inyong technical working group. Criminal case naman yun, hindi yung kasama sa petition. Ay. So, ano ngayon ang magiging available na remedy? Yung sabi ko, judicial power ng Supreme Court na may kapangyarihan Supreme Court na makialam basta may abuso ng kapangyarihan. May abuso sa pagganap ng kanilang kapangyarihan. At mayroong legal na issue. Ang tanong sa legal na issue, pwede bang tanggapin na valid ang General Appropriations Act 2025, the fact na na-establish na may blanco ang pinanggalingan? Yan ang unang legal question. The next legal question na masasabi, dapat bang ideklara na null and void ang General Appropriations Act 2025? Yan ang kasunod. So, next na kasunod, dapat bang ibalik sa Bicameral Conference Committee, iutos ng Supreme Court na gawin nila ulit ang kanilang trabaho? Yan ang kasunod, pangatlong tanong na i-raise ko. Ang kasunod na tanong ko, dapat bang alisin mo na yung General Appropriations Act, kung ano magagawin, kung balasahin ulit, at habang nababalasa, magiging epektibo muna ang tinatawag na 2024 budget. At maging epektibo to hanggang sa hindi magkakaroon ng bagong budget. Next, i-raise ko ito para naman ma-shortcut na lang. Hingi ko sa Supreme Court na i-TRO at hindi i-considera na budget yung mga blanco. So, apektado ang irigasyon na NIA, 69 billion pa naman yan. Apektado yung Philippine Coconut Authority na 889 million. So maraming apektado, pero hindi kasi laki. At least, nakikita ko dyan ang solusyon. Kasi pag ang isang problema dyan, papayag ba Supreme Court, isang tanong na legal dyan, papayag ba ang Supreme Court na ibasura ang 2025 budget? Ngayong sa 2025 budget, dyan nakabaon ang pundo sa pagbibigay ng kapangyarihan sa Commission on Election na magkaroon ng election at diyan na kukunin ang pundo para pambayad sa mga lahat ng gastusin sa election. Dahil hindi pwede i-postpone ang election, malamang sasabihin ng Supreme Court, lahat null and void except, pwede sabihin ng Supreme Court, except the budget for the COMELEC. Or better yet, yung tanggalin lamang yung budget na blanco. So, ladies and gentlemen, siguro na-explain ko na, naintindihan na nyo kung anong ibig sabihin at maraming salamat po sa lahat. Si Cassandra Daisy, ay naku po, technical group. Ikukulong talagang technical group na yan. So, kailangan magsalita sila. Ituro na kung sino nagutos. So, good afternoon kay Marisa Garcia. Aloha. Marianita Junit, Catalonia Kausing, kapatid ko, Happy Chinese New Year, kung hipatsoy. Sa mga Ilonggo na Chinese, kung may batsoy. Kay Lely, magandang umaga po. Kay Sam Daniel, good PM, Attorney Toto Kausing. Kay Ferne Pinto, Senior, good day, busing, ingat. Bueno, Balbiran Carta, Kabunyog. Bunyog, number 87, party list ng Bunyog. Please, isuportan nyo, atin ito. Alex Solin, good morning, Dr. Ranger na Toto. Gregorio Balbaran, good afternoon po, Attorney Toto, Dr. Ranger na Toto Kausing.
Elisa Felix Divina, hi po. Ricky Mantile, good morning, Attorney Engineer Toto Kausing. Ferdinand San Juan, good morning po, Attorney Engineer Toto Bunyog. Tapos Felisa Felix Divina, Sam Daniel, Primitiva, Marcela Villapando. Sabi naman ni Sam Daniel, Attorney, sana na isama ka sa Senator Canyon. Tingnan natin, baka bukas, baka maisama. At kung maisama, mapipilitan ako na todo kampanya kahit huli na. Yung ibang kalaban ko, bilyon-bilyon na ginastos. Wala naman ako pang gastos sa bilyon. So, Elisa Felix Divina, according to Century, those who will attend on January 31 wear white top with the peach ribbon for impeachment of Sara. Actually, kandidato ko si Senator Trillanes para sa Caloocan Mayor. Pero hindi pa ako kursunada na yun lamang ang ating ipaglaban. Mas matlaki ang nakawan na nangyayari. Kaya lahat sila ipaglaban natin. Ang gusto ko mangyari, ang pinanawagan ko, kung meron na akong gustong ipaglaban na number one priority, yung kumbinsin ang Supreme Court na utusan ang COMELEC na bilangin ulit yung 2022 na election at doon lamang tututok sa 30 balot presinto. Yun lang hiningi natin. Para kung lalabas, ikumpara ngayon sa resulta ng Smartmatic. At kung pareha, di talo tayo. At kung hindi pareha, di dapat sila yung panalo. Yun ang mas importante sa lahat. Kaya nga lang, hindi ko alam kung mangyayari pa yan sapagkat binenta na pala ng COMELEC sa halaga ng 149 pesos kada PICOS. Kada isang makina ng PICOS. Ang laki-laki niyon, binili niyan 22,000 kada isa. Tapos ibenta mo lang 149 pesos. Grabe. Para lang kung kahit kahuhin mo yung mga pyesa-pyesa nun, mahigit na 3,000 manggagamit magkukuha mo. Grabe. So Joy Delar, good evening po, Dr. Kausing. Adrian Cabilles, kahit na di mapatunayan, panalalo pa rin yan sa 2028. Ganon. Talaga makasara. Kasi probinsya, di naman operational office of the government ang OBP, bakit kailangan pa country budget? Tama po kayo. Dapat lahat, pati si Bongbong, dapat i-give up niya ng budget niya confidential fund na 4.62 billion pesos. Napakabastos talaga niyan. Si Pastor Rodi Rabi, magandang umaga po, magandang hapon na pala. So stay safe lagi. Si Bing Liwag, Nelly de Carmel, tapos si Black Spider. Black Spider, katoto, may decision na ba about sa, wala pa. May nagsampa pa lang ng kaso. Ang grupo nila ni Congressman Ungab. Tsaka si Attorney Vic Rodriguez na tumatakbo rin senador kagaya ko. Pero siya, tuloy ako, hinaharangan pa. So Helen Baguio, kung hipatsoy, Sintay Ken Huang po sa inyo, Doc Engineer, Senator Toto Kausing. Salamat po Helen Baguio dyan sa Hong Kong. Sana magkita tayo ulit. Tapos Rogelio Kakatapado dyan sa Los Angeles, California. Tapos si June Kabinbin, Kabunyog. Good morning po, Dr. Kabunyog, Toto Kausing. Kailan kaya ilalabas ng Korte Suprema ang kandidato? Malay mo, baka next week, baka meron na yan. No, hindi naman siguro ngayong 30 o 31 kasi Sabado, 30 is Friday. So I expect sa mga February na. So Nel Don, pag-sure, ano ibig sabihin pag-sure? Helen Baguio, sino pa? Meta Maka. Almost lahat naman yan ng Department ng Gobyerno, meron mostly DPWH kasabwat sa politiko. Tama po kayo. PEC 0925, the Philippines has gone to the dogs. Officially, the senators just gave a pogo boss. Tama, no? Mamaya, tatakal ko yung separate na vlog yan. Yung bakit lahat ng senador ay bumoto na binigyan ng except Prince Hontiveros ng citizenship, yung isang tao ng pogo. John Kabinbin, Dr. Toto, pwede ba paki-shout kay Mayura Regi, yung sinasamba kong kandidato sa pagka-mayor dito sa San Jose, Batangas? Ano bang apelido ni Mayor Regi? Sa anong bayan siya sa Batangas? Sige, susuportahan natin yan. Total, kumbinsido naman ako kapag ikaw nagsuporta, ibig sabihin, maayos ang kandidato niyan. Kaya, suportahan natin yan sa Batangas. Mga kabayan, itulungan natin si Mayura Regi. Ano bang bayan yan sa Batangas? San Jose.
sa San Jose, Batangas. Okay, sige. Mula ngayon, ulit-ulitin natin si Mayura Reggie sa San Jose, Batangas. Tapos si Haha, booking sila ngayon ang tindi ng korupsyon sa Administrasyon Marcos. Agnes Diqueros, watching from Naga City. O maray na hapon sa mga Bicolano. At tapos si Joel Gabo, good morning Dr. Toto. Maupay nga kulop sa mga waray-waray ha. What is the common Mang Juan de la Cruz going to do about it? Ito nga, magpapile po tayo ng supportahan niyo ako. Just give me some funds kung paano itutulong niyo at ibabayad ko po sa Supreme Court at magpapile ako ng kaso na tamang kaso yung binabanggit ko kanina para ipawalang visa na yung 2025 na General Appropriations Act. Liz, hello, good morning, Engineer Toto Kausing. Hermes Polioso. Oh, good morning, Hermes. Kumusta na? Tumawag mo si Sergeant? Tawagan mo. Kung hindi, tatawagan ko siya ulit. At bumalik ito sa akin. Pag makuha mo ng informasyon, gagawa po tayo ng solusyon sa iyong problema. Cassandra Daisy, magaling na magtago ngayon si Grace po. Pastor Rodi Rabi, Dr. Kausing, pagdasal ko, lahat ng magnanakaw sa gobyerno, magkakasakit sila ng cancer of the brain. Sana nga, pagkaloob ng Diyos para mawala ng problema mga kanyang tauhan. Ang lahat na mahal ng Diyos dapat ay hindi maging biktima. Lele, wag na sana iboto lahat ng pumirma. Yan, lahat ng pumirma, hindi na iboboto yan. Gas, Bicam, ulit, wala na talaga to. List, yes, tama, Lele, wag iboto lahat. Don Polovi, Attorney Toto, wala raw dapat ikatakot sa blanco dahil nakalusot naman daw yan. Ay, testingan natin. Sabi ni Chis Escudero na traidor ng bayan yan eh. Liz, Garapalan moves, targang Garapal. Leonardo Misahon, bahay sa'yo ang sombrero mo. Bagay sa iyo ang sombrero, kaya dapat lagi ka nakasombrero. Ganun ba? Sige, salamat. Salamat, Leonardo. J. Johnson, Congressman, ungas ba? Ungab. Ungab po, ungab. Cassandra Daisy, please magsampa rin kayo ng kaso, attorney. May matalino na makapag-Pilipino na lawyers. Okay. Joy DLR, kaya need talaga kayo, Dr. Toto, sa Senate. Emily Anjoji of Vancouver. Salamat po, Emily Anjoji. Carlos E., Makamarcos o Duterte ka, sino ka ba para mag-email sila sa iyo? Do your own research. Nasa kanila lang kung magbigay sila. Pero kung hindi sila magbigay, Carlos, wala akong pakialam. At least meron na rin ako. So, Vivian Casco, bakit po pumirma po si Rip Ungag kung nakita niya na may blanco? Pumirma siya. Wala, hindi siya pumirma. Hindi po pumirma si Ungag sa Bicameral Conference Committee. Sana nasundan mong balita. Wala po, wala. Pumirma lang siya sa petisyon laban sa Bicameral Conference Committee report. So, Riamor, Hoy Kausyong, tirahin mo si Erwin Tulos Tulpo. Sa sunod mo, mamaya po tirahin ko. Dismon Laksamana, ingat po kayo lagi. Bobby Cortez, good morning. Senator Toto Kausing. Cassandra Daisy, malaman na natin kung sino ang Singit Gang. O yun. Liz Tambalusos. Siguro doon Singit Gang, dyan si Tambi at saka si Elizaldico. Tapos si Carlos E., puro kadakdak. Ay, wala tayo. Kung galit ka sa akin, mabuti pa, huwag ka na makinig sa akin, tol, Carlos E. Kasi wala, yung mga idol mo, nababanatan ko eh. Riamor, Hoy Kausing, ito pa, Hoy Amor, tirahin mo si Erwin Tulos. Kasama niya mamaya na po yan. Fake news ka rin, sabi ni Titigas, fake news daw ako. Don Pulubi, wala na nga dapat katatakot to, sabi ni Escudero. Ayun, dapat siya, ang katakutan niya matatanggal siya, hindi na siya ibubuto ulit ng mga tao. Cassandra Daisy, lagi na lang talo mga Pilipino, 0 sa PhilHealth, 0 sa mga senior citizens. Oy, pati senior citizens po, kayo dito, wala na ko matanggap na budget na 1,000 a month kasi tinanggal na ni Bongbong. Emornibal, magandang tanghalian po, Engineer Ursula Union, magandang hapon dyan. Naimbag nga marim sa mga Ilocano, mga kapsat ko, Cassandra Daisy, pero mga mangmang na Pilipino na ito, tao pa rin sa mga congressman at senador na kulang sa kaalaman kung paano gumawa ng batas. Pulo Carpio, yung sinasabi ni Ping Lacson about Bicam, blank issues ay ngayon sa inyong assessment, although meron na daw jurisprudence dyan, ang sinasabi ni jurisprudence yan ay iba yon sa sitwasyon. Ang problema dyan, wala pa pong kasong yan. Do not believe in Panfilo Lacson. First of all, he has never become a lawyer.
Number two, he has not read so many cases. So, Pearless Man, saan na mapapunta ang buwis ng sigarilyo, alak? Ay doon, gamitin lang sa ayuda. Estrella Jose Salvar, yan ang problema sa Pinas. Mga nakaupo, halos lahat. Yan ang problema sa atin. Kung sino nakaupo, hakutin, buaya talaga. Kaya kung sa Year of the Snake ngayon ng Chinese, ano sa Pilipinas? Year of the Crocodile. Joy Chungson, nag-work ako sa province dati, wala akong mandatories. Tama po ba yun? Hindi ko alam ano ibig sabihin ng mandatories. Cassandra Daisy, salamat po Diyos. At may Atty. Libayan, Atty. Dr. Nieto Tacausi, Atty. Rodriguez, ang team na magsumbong sa Supreme Court. Magsusumbong din si Atty. Libayan, may grupo na rin siya. Tirang bahala, tulsok. Ano ibig sabihin, hindi ko may... Polo Carpio, kaninong rally po ang suportahan nyo sa January 31? Doon po ako sa EDSA. Kasi lahat yon impeachment of Sara, mga budget na mga sigaw sa budget na ginagawa, pinaka-corrupt sa bansa, at saka yung pati yung kailangan pag sisigaw para ibilangin ulit o recount yung iutosan ng Supreme Court ang recount ng 30 precincts sa Santo Tomas, Batangas ng mga presinto. Mabuti na lang na booking ni Kong Ungab at PRD. Joy Changson, Cassandra Daisy, huli ang mga korap. Dito sa kwento mo naman sir nung si Ramos at si Gloria na ang nakaupo. Sige sa sunod, Abner Abamunga, Antay-Pur ang pinirmahan na budget. Tama po kayo, Riamor, Jose Habonete, Atty. Kausing, good AM. Thank you so much sa concern niyo sa mahirap na pamilya. Ingat po kayo palagi at bigyan kayo ng Jesus Christ ng Mama Mary ng good health. Thank you po, Antonio Bensuceso, Cassandra Daisy. Umalis na kami sa Sambayanan supporters. Wala rin Silvi Sidrilon. Carpio, pumapayag sila sa blanco na budget. Yung nga, problema eh. Wonder Mike, maayong hapon, Dr. Toto Kausing, nakaabot din ng live mo. Salamat po. Gia, Liz, normal lang sa kanilang pumirma na blanco papel. Normal lang siya. Regine Ford, good afternoon. Polo Carpio, Senator Rizzo Ontiveros, lang di bumoto at na naturalization ni Wang 19-1. Talo si Risa, 19-1. Hindi tatalakay natin yung yung naturalization na yan. Cassandra Daisy, nako, technical group, kawawa. Lahat sila doon makukulong. Ray Amor, hilom amaw, hilom. Talagang kalaban dito si Ray Amor. Romel Bingson, good morning po. Hindi ko nabasahin si Ray Amor, para ibianat na sa akin ito eh. Odds Channel, walang mapaparusahan sa kabulastugan sa budget. Tapos Ferdinand San Juan, mabuhay ka. Danny Santos, sana tamaan ng meteorite na sinlaki ng bahay ang Kongreso at Senado. Vince Pineda, Ria Amor, pasalamat ka sa Diyos at buhay ka pa. Tama ka, Vince Pineda. Nico Sedero, anong masabi sa mga sinasabi ni Atty. Enzo na mukhang lumihis ang landas? Pasensya nun siya, ibang opinion niya. Pero sigurado ko na mali yung landas na yon. Chinese New Year should not be considered a legal holiday. Ay, problema natin, batas na yan eh. Wala natin magagawa dyan. Pero maliban lang kung may magpipetisyon na Chinese, natanggalin. Romel Bengson, no vote to abusadong mga tulfos. Imelda Libuon, good morning po, Dr. Toto Kausing. Please, wag kasi magiging fanatic na politiko para sa, wag kayong dapat maging loyalista kahit kaninong politiko. Joy Dilar, sana mananalo kayo para may kakampi na si Senator Riza. Rodolfo San Jose, Vicky Reyes, good evening, Attorney Kausing, watching you every day from Chicago. Salamat po. Millions Kublog, Frank Avilla, you are absolutely right. Mario Vita Chua, good morning. Engineer Toto, go. Los Angeles Angels, go. So, magandang salamat. Maraming salamat sa lahat. Okay, so sa mga Maranao, Maguindanao, mga kwan, mapya, mapya sa inyo langon. Okay? So, sa inyong lahat, ay assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa mga Chinese, kung hepatsoy. Sa mga Ilonggo na Chinese, kung may batsoy. So, magandang umaga lahat. Ay nakaabot natin isa't kalating oras. Mahaba na. Salamat po. Babalik tayo.